Genesis 2. And so the whole universe was complete. By the seventh day, God finished what had been doing and stopped working. He blessed the seventh day and set it apart as a special day. He had complete his creation and stopped working. And that is how the universe was created. So, ganito daw po ang pagkakalikha sa mundo. Ganito ang pagkakalikha ng Diyos sa ating mundo. So, ito po, sabi niya, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain lahat ng ito sa loob lamang ng 6 na araw. 6 days ng Diyos tinapos. It is finished. Sabi niya, and stop working. Stop working in the seventh day, and he blessed the seventh day and set it apart as a special day. He had completed his creation and stopped working, and that is how the universe was created. So, 6 days lang. 6 na araw niyang ginawa ang mundo. At kumpleto niya itong ginawa at walang nakulang in the 6 days. Tinapos niya lahat. Kasi from the Genesis makikita natin, ang mundo ay nag-form pa lang. Wala pang kalaman-laman. Kumbaga anino pa lang, pero meron ng Diyos. No? Wala pa man laman ang mundo, wala pa man laman ang na lupa, dagat, tubig, ano pa, langit, ano pa, mga bituin, lahat, wala pa. Wala pang dahon, wala pang puno, wala pang hayop, wala pang laman ang dagat. Di ba? Nalikha na. Even ang dagat, wala pa, lahat, wala. Mayroon ng Diyos. No? Dito, hinayag ng Diyos kung paano niya nilikha ang mundo. Sabi niya, nilikha niya ito in 6 days. And completely, no, he's finished in 6 days and completely. And the seventh day, sabi niya, and he blessed the seventh day and he set it apart as a special day. He had complete his creation. Tinapos niya po ang paglikha sa mundo ng 6 na araw. Hindi nagkulang, walang kulang, lahat kompleto. At the seventh day, that's why, ang ating ngayong pag-aaralan, mga kapatid, ay kung paano natin sabi how the important the Sabbath day. How is the importance of the Sabbath day? Gaano kahalaga para sa Diyos or sa atin yung Sabbath day? Yung araw ng pangilin, yung araw ng pahinga. No? Hindi ko po sasabihin na ang ikapitong araw ay Sabado or ang ikapitong araw man ay kung ano man. Basta this is the seventh day He blessed for us. No? And this is the seventh day He blessed, a special day. Dito din po natin sa Lord kikilalanin. Why? Binigay sa atin ng Diyos ang ikapitong araw, hindi para tumarbaho. Tumarbaho, no? Hindi binigay ang 7 araw para trabahuin mo. Wala pong ganon. 6 days lang. Kaya sabi niya doon sa 10 Commandments, sa verse 8, lagi niyong tandaan at ilaan para sa akin ang ikapitong araw. Ito ay isang command na kung saan lagi niyong tatandaan. Ibig sabihin, huwag natin makakalimutan ni mawaglit sa isipan natin na ang 7th day or ikapitong araw ay dapat ito ay sa Diyos. Hindi ito ng Diyos binigay para trabahuhin mo pa. Kasi ultimo ang Diyos ay nagpahinga. Di po ba? Parang nakakahiya naman na tayo trabaho tayo sa linggo, samantalang si Lord na nga nagpahinga. No? Ba? Para pang sabihin pa natin na, Lord, kulang pa yung ginawa mo kasi kailangan ko pang trumabaho sa araw ng linggo. Lord, kulang pa yung mga creation mo kasi tatrabahuin ko pa ito sa araw ng linggo. Parang nakakahiya naman gano'n, di ba? Ang tao, trabaho ng trabaho pag araw ng linggo, samantalang ang Diyos ay nagpahinga. Palakpakan natin ang Lord. No? So parang dito gusto ng Lord, ipaunawa talaga sa bawat isa sa atin. Gusto ng Lord na maintindihan natin na pagdating ng ikapitong araw, dito mo si Lord paparangalan. Sabi na, He set apart
as a special day, uupo ka diyan. Kaya may mga bahay templo, may mga bahay sambahan, uupo ka diyan pag araw ng linggo. Kung araw ng linggo ang ikapitong araw sa atin ng mga Kristiyano, ang ikapitong araw ay Sunday. Diba? Kaya kung uupo ka diyan sa church, diyan ka magpaparangal sa Diyos to give Him honor, to glorify His name, to acknowledge God, na there is a God Creator, to acknowledge Him. Kikilalanin natin siya na mayroong Diyos na naglikha sa atin. Kikilalanin natin na hindi tayo mabubuhay sa mundo kung walang Diyos. Sasabihin natin kay Lord, Lord, thank you kasi nandito ako, kasi kung wala ka, Panginoon, wala ako. Yan. Lord, kung wala ka, wala kami sa mundo. Kung wala ka, wala kaming na-achieve, wala kaming everything sa buhay namin. Kung wala ka, so acknowledge God na siya ang pinagmulan ng lahat. Kaya merong Sabbath day, 7th day, merong ikapitong araw. Huwag natin siyang tatarbahuhin. Huwag nating sabihin na, marami akong gagawin sa araw ng linggo, wala akong panahon magsimba, wala akong panahon sa church, wala akong panahon diyan sa mga ate-attendes sa inyo gawain kasi ang araw ng linggo para sa akin napakahalaga. How? Diba? Napakahalaga ng araw ng linggo para kay Lord. And then, ano pa? We have 3 content of message sa ating topic. Meron 3 content nakakapaloob sa ating topic. Gaano ka-importante para sa Diyos. No? Number 1, to acknowledge Him as Creator. Diba? Glorify His name. Isigaw ang Kanyang kabutihan. Ito, number 1. Kilalanin natin na may Diyos, kilalanin natin na may tagapaglikha, kilalanin natin na mayroong Yahweh. Diba? Na naglabas sa kanila. Sa Israelites pa lang, nilabas sila sa Ehipto. Kung saan inaalipin, inaalila, pinapahirapan. Hindi po ba? Kaya ang Diyos naawa sa kanila. Kaya sabi ng Lord, kuhanin ko kayo, hanguin ko kayo, at ililipat ko kayo sa isang lupang masagana. Yun po. Pero ang sabi ng Lord, kilalanin ninyo kung sino si Yahweh. Kilalanin ninyo kung sino ang Diyos. Sa Sabbath day, walang magtatrabaho sino man sa inyo. Ni ang inyong asawa, ni ang inyong anak, ni ang inyong mga pamilya, mga hayop, or anuman, even ang mga tao na nagiging bisita ninyo sa inyong bahay, walang magtatrabaho na 7th day. Ito ay the day for the Lord. Para kay Lord ang araw na ito. Diba? Anong sabi sa awit? 150. Dito tayo pupunta sa church, sa bahay templo. Isigaw ang Kanyang kabutihan. Isigaw ang aking tagumpay. Sa lahat ng mga, sabi ng iba, bakit tayo nagkakantahan? Bakit tayo nag-aawitan? Sabi sa awit 150, gamitin ninyo ang lahat ng mga tambol, pumpyang, lahat, maging kamay ninyo, isigaw ang lahat ng instrumento sa inyong katawan. Isigaw ninyo na may Lord na naghango sa atin sa kahirapan. Isigaw ninyo na sa araw-araw na o-overcome ninyo ang mga problema. Isigaw ninyo, kaya every 7th day, nandito tayo sa church. Why? Sa loob, Lunes hanggang Biyernes, nakikipag-battle tayo sa ating mga problemang mabibigat. Pero napagtagumpayan natin ito. Kaya sa Sabbath day, sa 7th day, pupunta ka sa church, sasabihin mo, Lord, nagtagumpay ako sa buong linggo. Sasabihin mo, Lord, thank you. Nalagpasan ko ang lahat ng mga problema. Lord, thank you. Sinamahan mo ako sa lahat ng mga emotions, sa lahat ng mga bitterness. Lord, thank you. Nagtagumpay ako sa lahat ng kabiguan ko. Kaya merong 7th day. Diyan mo isisigaw ang kabutihan ng Lord sa buhay mo. Diyan mo isisigaw ang dadakilain mo ang Diyos sa Kanyang napakadakilang pangalan. Diyan natin isisigaw sa araw ng linggo. That's why merong Sabbath day. Di po ba? Kaya dapat sa atin ng mga Christian believers, dapat nakasegregate na po talaga sa isip natin, itong araw ng linggo, hindi ito dapat tinatrabaho. Dapat nasa church ako, kaya nga, kung maaari, whole day, nasa church ka, wala kang iisipin na kung ano-ano man. Kaya nga, pagkaanin na araw, sabi ng Lord, trabahuin nyo ang lahat ng mga trabaho na dapat gawin. Wala tayong dapat ipag-alala sa mga bagay-bagay. Kasi pwede natin trabahuin ang lahat sa araw ng 6 na araw. Diba? Tapusin mo ang lahat ng trabahuin mo. Pero sa araw ng linggo, ito ay para kay Lord. Sabi dito, pangalawa, para sa ating kapahingahan.
Ginawa ang Sabbath day para sa ating kapahingahan. No? Kasi alam ng Diyos, naglikha ang Diyos ng langit at lupa, ng lahat ng bagay sa mundo na to. Naglikha ang Diyos ng lahat ng kayamanan. Alam na ni Lord na magiging stressful para sa tao ang mga bagay-bagay sa mundo. Kasi ang ating buhay, punong-puno po tayo ng pangarap. Ang ating buhay, punong-puno tayo ng mga plano sa buhay. Nauubos talaga yung oras natin sa kakaplano, sa kakayod, sa kung ano. Alam ni Lord na magiging stress, magiging depressed para sa atin ang ating mga buhay sa araw-araw na plano. Kaya itong Sabbath day, ginawa ito ni Lord para sa atin. Tayo ang magbibenepisyo. Why? Kapag nakapagpahinga ka sa araw ng linggo, nakakahigop ka ng another energy. Diba? Makakahigop ka ng another energy para may lakas ka muli na lumaban sa isang linggong pagtatrabaho at araw-araw mo sa buhay. Palakpakan natin ang Lord. Para sa atin yun, mga kapatid. Hindi para kay Lord yun. Diba? Kasi, sabi nga ni Lord kung wala ang tao, Diyos pa rin siya. Wala pa nga ang tao, wala pa nga ang mga bagay-bagay, Diyos na siya Kaya kung walang tao, mananatili siyang Diyos. Mananatili ang kanyang pagka-Diyos. Pero kung ang Diyos wala, sa tingin mo, nandiyan ka ngayon sa kinalalagyan mo? Kung ang Diyos wala, sa tingin mo, nakakatrabaho ka? Kung ang Diyos wala, sa tingin mo may pagyayabang ka na mayroong kang mga ari-arian? Wala kang may pagyayabang kung wala ang Diyos. Hindi po ba? Kung wala ang Diyos na naglikha, meron ka kayang talino? Meron ka kayang medalya? Di ba? Presidente ka kaya ng kumpanya? Presidente ka kaya ng mga ano-anong mga organization? Matalino ka kaya? Kikalalanin ka kaya ng mga tauhan mo? Kung wala ang Diyos na naglikha? Di ba? Wala lahat yan. Achiever ka man o ano ka man. Wala yan. Wala kung wala ang Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat na sabihin na kung ano-ano man sa buhay na meron tayo dahil sa ating mga pagsusumikap. Wala yan. Kaya ang linggo, ang Sabbath day, ginawa yan para tayo ay magbenepisyo. Dahil alam na Lord na magulo ang utak ng tao sa kapangarap, sa kahanap buhay, sa kayod, magulo. Kung wala ang linggo. Diba? Kaya kailangan nandyan ka sa Sabbath day. Nandyan ka sa church para higupin mo yung magagandang message mula sa Lord. Higupin mo yung encouragement ng Diyos para muli lumakas ka. Muli mayroon kang strength. Diba? Para lumaban ka. Kaya sabi mo, pagod na ako. Diba? Tapusin ko na lang tong buhay ko. Kasi parang wala nang kwenta. Wala nang kwenta ang buhay. Kasi di ka nakakarinig na mensahe ng Lord. Hindi mo binibigay yung Sabbath day para kay Lord. Palakpakan natin. Kaya ang iba, ano nang ginagawa? Diba? Pinuputol na nilang buhay nila. Hinihiwa na nilang kanilang pulso. Tumatalon na lang sila sa building. Alam nila walang patutunguhan ng buhay nila kahit ng kayod, pero parang may kulang. Kahit marami ka ng achievement sa buhay mo, may kulang pa rin sa'yo kasi walang Kristo ang puso. Palakpakan natin ang Lord. Walang Kristo ang puso. So ano pa?